because you know in the Malakas. surveys that you're conducting, the Yun. real surveys na hindi pinapakita sa mga tao, ina, tapos Sobrang lakas niya. sobrang lakas pa lang. Di ba Miss Cathy Binag, alam mo yan, nagtrabaho sa Congress, meron talagang totoong survey. Bago natin panoorin yung kwentuhan na yan, itong si Ma'am Cathy Binag, Ma'am Sastrogando Sasot, at itong si Ma'am Joey, update ho muna tayo dito kay Sampaguita Girl. Pambihira ho kasi yung security guard. Grabe naman ho talaga no. Pwede mo namang itaboy na lang. Pero sinira pa ho yung paninda niyang Sampaguita. Ito ho, makibalita ho tayo kasi marami nga namang tanong na hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan kung talaga nga bang kasama sa sindikato yung bata na yon o talagang gusto niya lang kumita ng extra para sa pag-aaral niya. Hindi ho natin alam, kaya kailangan ho nating alamin lahat ng detalye dyan sa ano na yan, dyan sa nag-viral kahapon. Pero bago ho yan mga kababayan, bago tayo magkalimutan, mga kasama natin dito, yung iba hindi pa nakasubscribe Mag-subscribe ho kayo para lagi ho kayong updated sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pero bago ho yan mga kababayan, mabilis ang mega love shoutout ho muna tayo. Maraming salamat dito kay Lourdes Barnasor. Maraming salamat to Mama Lourdes Barnasor. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Jordan. Sir Jordan Cabico. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Salamat ho dyan sa 200 yan. Sir Jordan Cabico. Mega love shoutout din ho dito kay Joanna Martinez Rabara. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Salamat to dyan sa isang 500 pesos na yan. No? Naku, may pangkapi tayo mamaya. Mega love shoutout. Ma'am Joanna, no? Maraming salamat to sa pag-support sa PHFG. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Maraming salamat to, Sir Jordan. Mega love shoutout. Maraming salamat sa support sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Nurse Kate. Nurse Kate, maraming salamat Thank you. Nagbago ng profile picture tong si Nurse Kate. Mega love shoutout Nurse Kate. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Annie Joe. Maraming salamat ho. Salamat ho dyan sa $5. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Mega love shoutout Sir Jordan. Ginagawang gamot nitong si Sir Jordan ng pagpapakulay 3 times a day. Maraming salamat to. Salamat sa dyan sa 20 yen. 200 yen. Mega love shoutout. Eto, mga update ho tayo dito sa kay Sampaguita Girl. Ito. Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact na po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsisikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela. Dahil po, kade-demolish lang daw po ng bahay nila. At yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, scholar, na-demolish ang bahay, extra kita. Para doon sa mga bumabanat doon sa bata, merong ganyan. Ninabol nga ako ng mga ganyan, mga batang hamog, nagpapanggap lang na nakadamit na estudyante pero di naman nag-aaral. Scholar ho siya. Dinimolish ang bahay, nag-extra kita para siguro matulungan niya mga magulang niya. Saludo doon sa batang nagtitinda ng Sampaguita. At para naman doon sa guard, next time ho, wag niyo hong idaan lahat sa init ng ulo. Wag niyo hong idaan sa init ng ulo. Kalmahin niyo lang ho mga kababayan. Wag masyadong mainit, Ito, rekta na ho tayo dito kay mamaya na ho siguro yung Ito, ganito dapat ganyan yung mga binabalita. Net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte mas mataas kumpara kay BBM. Totoo naman ho yan. Palakpakan, Talaga namang ngayong mga panahon na to satisfy yung ating mga kababayan sa pamumuno nitong si Vice President Sara Duterte, Talagang akala siguro nitong mainstream media na to, sila lang ang marunong magbalita, marunong umanggulo sa balita. Marunong din tayong umanggulo sa balita. Akala nyo ba? Lalo na yung SMNI. Palakpakan natin SMNI. Akala ng mainstream media sila lang marunong umanggulo sa balita. Totoo naman ho. Real talk na mas mataas ang satisfaction rating nitong bumaba sila ng napakalaking puntos. Pero itong kay VP Sara, nananatili pa rin hong mas mataas
kumpara dito kay Marcos Jr. Mamaya na ho natin pag-usapan yung iba nating mga tatalakayan. Rekta na ho muna tayo dito sa ating mga iniidolo, ang ating mga magagandang mga political vlogger. Ma'am Joey, ayan, si Ma'am Joey ho, ayan. Magaling na ho siya, wala na ho siyang balot sa kanyang lalamunan. Talagang nung mga nakalipas na vlog niya, akala mo matatanggal yung kaluluwa niya sa ubon. Ito, si Ma'am Sas at itong si Ma'am Cathy B, papasok ko siya dyan sa eksena. Pakinggan ho natin. -1. So meron pa siyang 4 and she would still be a serious contender. And they know that. No, wag na tayo magbulahan. If you're a political operator nung kabilang kampo, nakikita mo na yan na Bex, kailangan na yung mga political parties, iniisip na nila yan. Tangina, kailangan nating either ikoral natin to si Sara para sa atin siya sa partido or tanggalin natin siya. Ganyan ang isipan ng mga yan. Eh wala nang partido si Sara. So talaga lahat ng partido ay shit. Pag ito na naman ang naging presidente, wala na naman tayo. Ano na naman tayo, kailangan na naman natin humalik-halik ng emirate niya, katulad sa tatay niya. Alam mo yon, wala na siyang partido eh. At natatakot siya sa kanila. Eh bakit, di ba, bakit naman natakot kay Sara? Wala nga siyang partido, wala siyang makinarya. Kasi alam mo malakas. That is as simple as that. Kung ikaw ang political operator, makinig kayo mga political operator na kung nakikinig man kayo sa amin na wala rin kayong tulugan. Ito si Cathy Binag may experience sa politika. Sabi mo, Cathy Binag, kung mali ang sinasabi ko, ha? Diba? Kung political operator ka, matinuhang political operator, kung ang isang politiko na may chance at tumakong presidente ay walang political party, walang political machinery, kung alam mong hindi malakas, hindi mo gaganyanin, hindi mo dudurugin katulad kay Sara dahil walang point, sayang ang pera. Pero, bakit mo dinudurog ang isang politiko na walang political machinery, walang political party? Why? Because you know in the surveys that you're conducting, the real surveys na hindi pinapakita sa mga tao, sobrang lakas niya. Sobrang lakas pa lang. Di ba Miss Cathy Binag, alam mo yan, nagtrabaho sa Congress, meron talagang totoong survey. Oo naman. Di ba Miss Mary Catherine Binag? Bombo. Magandang umaga sa inyo. Grabe itong si Ma'am Cathy B, lakas ng resistensya niya, no? Talagang kahit pa morning nga, kahit anong oras, talagang bumabalagbag siya. Totoo yun, mga kababayan. Siguro yung sinasabi nitong si Sir Ted Pailon na talagang nagkakandak ng sariling survey, in-house survey, ang Malacanang, ang gobyerno, kung ano man yung kung sino yung mga malalakas na politiko, yung satisfaction, yung mga approval. Kaya ngayon talagang todo pabango tong administrasyon ni Marcos Jr. Siguro sa mga naglalabas ang survey na kinakandak nila dyan sa Malacanang, talagang kulelat ho, nasusukan ng ating mga kababayan dito sa administrasyon na to. Kwento mo, Miss Cathy Binag, kung ano yung konsepto ng totoong survey na nasa politiko lang na copy at yung pinapakita sa publiko. Oo, kasi, let's face it, in reality talaga namang may bayad eh. 'Di ba? For them to be on, like, meron yung top 10 na tinatawag, tapos magbabayad ka. I've seen it, I know, I've heard it. 'Di ba? How they do it. So basically, para lang pumasok sila. Tapos yung mind setting nga, 'di ba? Obviously, ang ginagawa nila kay VP Sara, kung talagang hindi siya threat, bakit as early as ngayon, ganyan, 'di ba? Parang ginagamit ang Congress, to the highest effort talaga yung ginagawa nila para lang sirain sila, umpisa pa lang. Diba? Ibang level yung effort na ginagawa nila. Tinatanggalan nila ng budget, sinisiraan, minamalign, nila talaga, ginagawa na everything para maisip ng mga tao na hindi siya karapat-dapat na maging presidente sa 2028 or kung mali mo, anytime soon, hindi natin masabi, di ba? Kasi ang lala na nangyayari sa atin. Sinong papalit sa 2028? Diyos ko po, Panginoon, di ba? Parang kasumpa-sumpa na nangyayari sa Pilipinas. Hindi, ganun ang kinakatakutan nila kay Sara. It's either may mangyari kay BBM and eventually si Sara ang papalit because Constitution and then parang mas mahaba siya sa magiging 6 years. Kaya nga, di ba, mas mahaba, tama. ang gagawin nila is, bago,
alam kasi ng mga yelo kung ano talaga nangyayari. Kaya itong mga yelo, alam nila itong mga pinagsasabi natin, alam nila itong, iniipon nila itong, sinasabi ni Kati Binag. I'm pretty sure, Kati Binag, halimbawa magtagumpay silang matanggal si Sara, ay isusunod nila si BBM. Gagamitin nila mga sinabi mo. Sinabi nating lahat. Correct. Sigurado. Sigurado. Correct. Galing talaga nitong si Ma'am Sas. Mataba ang matataba ang utak. Sure na sure yan. Wala naman talagang pinanguhugutan palagi. Ang nakakalungkot doon, kung talagang totoo yung pinaglalaban nila na para sa mamamayang Pilipino, bakit ngayon palang di na sila lumaban? Ba't naghihintay sila? Kasi, personal yung interest nila, hindi para sa mamamayan. Yun ang katotohanan. Parang, tigilan na natin tong kaplastikan na to, di ba? Parang, nakakapagod na yung style na ganyan. Yung mga testimony or mga statement na, para sa mamamayang Pilipino, ang daming ginagawa. Bakit di ngayon na kayo, umpisahan nyo na, makibaka na kayo, sabay-sabay, di ba? Kung talagang gusto nyo patunayan na para sa mamamayang Pilipino ang iyong layunin, ngayon na, iipon-ipon pa kayo . Kapag sa susunod yung paggagawin yan, ibig sabihin, meron kayong personal interest na yan. Hindi na yan para sa mamamayang Pilipino, para sa inyo. Diba? Para sa personal yung interest, hindi para sa mamamayang Pilipino. Alam mo, kaya gusto ng kakamping at ng mga dilawan na ma-impeach si Sara. Kasi the more na nandyan si Sara, the more na kailangan nilang humimod ng puwet ni Romualdez at ni Marcos. Lalong bababa yung credibility nila sa kanilang political base. Kaya gusto nila ma-impeach para matanggal na, para next na Or they can go back to their old self. Kaso nalalabanan ng mga Marcos. Kaya hindi sila nalalabanan ng mga Marcos. Yan ang ano nila yan. Pero kailangan kaso hindi nila pwedeng labanan si Marcos right now kasi ang magiging beneficiary si Sara. Ngayon, ang gusto ng mga kakampi, ng mga yellow, sila maging beneficiary. Syempre, meron na yung arrangement kay kay Ma'am Shi. Si Ma'am Shi dilaw yan asawa ng Coangco, tapos Araneta pa. Ganun lang yan. Kaso ngayon, kaya ngayon nga na parang hindi nila alam, pinaglalaruan lang din sila ni Romualdez sa ni BBM na paglalaro lang namin, sige lumaban kayo ng lumaban. Labanan nyo na labanan si Sara. Pero hindi namin ibibigay yung gusto nyo. Pero si Ma'am Shi, tinuhog rin ng Coangco Okada. Hindi ma'am. So ganyan yan. Parang, feeling nyo kakamping si Romualdez, saka si BBM, yung mga kachika nyo dyan, hindi kayo dinidribble-dribble. We do that. Dinidribble kayo niya. Dribble pa rin kayo niyan. Hindi ano rin kayo niyan. Naku, huwag na nga silang lumayo Si BP Sara na nga tumulong na para maupo si BBM. O anong ginagawa ngayon? Hello, user-friendly. Nokia. Nokia. User-friendly. Di ba yun ang ng Nokia noon? User-friendly. Exactly. Naluma ka sa atin. Pasensya na, mga luma na kasama ko. Oh my God, nakalimutan ko na yung tagline ng user-friendly ng Nokia. Namukha. Pasensya na, puro luma na kasama ko. Alam mo, kaya wala akong kaamor-amor sa mga dilawan at kakamping na personalities. Kasi parang, hindi kayo naninindigan sa prinsipyo, naninindigan kayo sa personal na interest ninyo. sa pag naninindigan sila sa political survival. Yeah. Oo. That's all they kung magiging lang sila at totoo pa rin dun sa stand nila before, makakalap sila nakakampi sa atin. Pwede naman 'di ba kung talagang mapakita nila ito yung prinsipyo ko, edi sige. Go. Correct. Pero tayo mga kababayan, kahit ano pong maging tayo nitong mga mga
mga dilaw na to, hindi ho tayo aayon kailanman ha, dito sa mga kabalbalan na to. Kahit na sabihin nila na yung pinaglalaban natin, iisa na, hindi ho tayo maniniwala sa mga yan. Ika nga nitong si Ma'am Cathy Binag, mga user-friendly. Correct. Eh wala eh. Ano talaga eh. Ang tawag dito, you know, yung pag-zero in ng mga resources laban kay Inday, basically shows yung kanilang eagerness to power grab and Yeah. eagerness to stay in power. Ganon. Well, power grab sa part ng mga pink at saka ng mga yellow, and then sa part nila Martin is to, stay in power. Ganon. Eh, obvious na obvious yung, yung mga previous nga na live, sabi ko, si Martin, ano to? Kanino? Ano niya to? Pinatakbo Tagal niya. ng pinano yan. Ang tagal ng pinlano to. Inano niya to. He's running this whatever he is doing right now. He run it in his head like a million times. Anong gagawin niya? Ano yung mga fundamentals na kailangan niyang i-lay down in order to, successfully control the House of Representative and impose its power. Ano talaga inisip nila talaga yan. And so, I think, yung eagerness ni Tambi na magstay sa power, ma-outweigh talaga nun yung whatever, kay Inday, yung, kumbaga parang, hindi niya na itutuloy yan, or hindi niya na, yung desire para i-kick si Inday out of power is overwhelming simply because dun sa sobrang daming effort na ginawa na ni Tambi just to get here. Tsaka sis, si Tambi, napapaligiran niya ng mga talagang ganid na, nakakasama ko siya in yung grupo. And all of them are like into that. Like whoever sits, kung sino yung mamit nila na politician, talagang alam mo yung parang linta. Lahat gusto nila makinabang. And for sure, kasi di ba sabi ko kasi na-shock ako na ganyan siya. Hindi ko ina-expect na magiging ganyan siya kalala. Kasi mabait siya. That's how I know him. Tapos, biglang nagulat ako nangyayari to lahat. Kasi, syempre, maybe because kasama ako dun sa grupo, kaibigan kami, pero nakikita ko na yun na talagang ginagamit siya in so many ways, hanggat kaya. And now that he's sitting as a speaker, so ang dami talagang gumagamit sa kanya. So, ganun yun. Tsaka, ganun yung binubus yung kanyang self-confidence. Yung Ginagamit niya. siya, alam mo, Ate Cathy, it might Gusto be niya. his own plan also. Gusto niya yan. Kasi naapi daw yan sa Congress eh. So, pero sa akin na si Martin, magaling siya magkurap ng ng tao. Alam mo yung parang, ganun di ba? Parang ikukurap kayo, parang kahit okay ka lang naman sana, tapos kaya lang parang, it's either kakampi kita or kalaban kita, mamili ka. And then, eventually, may prinsipyo kang tao, magiging kakampi ka niya, else, mawawala ka sa, political scene. Magaling mag-impluwensya. Oo. Hindi, to be fair, no, Tambi is a good political operator. Talagang, if you're gonna Down the foundation eh. magaling siya. Oo, do not sabi nga sa The Godfather, do not hate your enemies, it will cloud your judgment. Do not hate your enemies, you have to recognize their strengths, and you have to respect their strengths, no matter how you don't like them. So si Tambi, magaling talaga siya. He has this, no? Okay ho yun mga kababayan, yung sinabi na yun ni Ma'am Sas, huwag yung kamuhian ang inyong mga kalaban, di ba? Huwag yung kamuhian. Mataba talaga ulo nito. There's no doubt to it. You might not like the output of his brain, but it doesn't mean that he's not good. No, he's not smart. Tambi is smart. Period. He's been there for a while. Kaya nagagawa itong mga to eh. He's been there for a while. Kung gano'n siya Remember, mo na yung Congress. Yung Congress, di ba parang ngayon, united. Yeah. Because of him. Hindi, Mary Grace, you know why? Mary Mary Grace yung pala yung Mary Grace.
Mary Catherine. Mary Catherine at si Mary Grace. O palitan mo lang ang pangalan niyo, Mary Jo. Mary Sas. Marika, do you know why? Because Tambil learned from the Marcoses. He was there. He lived in Malacanang. He was Yes. observing True. everything. He learned from his father na isa ding magaling ding mag ex-senadora. He learned from Gloria. Naging protege yan ni Gloria before. Have you Yes. forgotten? Yeah, that's Tambi was true. so na-invite niya. Tapos, naki-jamming din siya kay Digo. So Tambi learns from everyone. He was learning from everyone all the while. Kaya itong mga ginagawa niya nga to, crystallization na. And Yeah. Tambi knows that congressmen are corrupt to the core. Yep, correct. So, he knows na hindi siya pwedeng lumaban sa eksenang lahat tayo dito, kailangan maayos ang paggastos sa atin ng pera, ha? Wala dapat. Hindi siya pwedeng lumaban sa ganun kasi walang maniniwala sa kanya. Dahil, hello, you're a Romualdez. Alam mo yun? So, what is he good at? The best way to actually get people to follow you is to appeal to their basest instincts. Kung gusto mo ng crowd, nung malaki ang crowd na papalo mo, you appeal to their basest instincts. 'Di ba? Kita mo yung maraming crowd, yan parating inaano nila na they will appeal to your fear, they will appeal to your need, they will appeal to your ganyan. Ngayon siya, alam niya kung anong ibibigay. Alam ni Martin ang ibibigay niya sa mga tao at kilala niya ang mga Naral sa niya. Pilipinas. Aral niya yan. So, anong binigay niya? Di ko ano meron siya. Pera. Pera. May pera na siya. Hello. Di ba, may pera na siya. May pera pag galing sa inyo. So, double. So, double. Ngayon, alam niya ngayon kung sino mga nagnanakaw. Babaliktad ka sa akin, hindi ba kumuha ka ng ganito? Perfect! Kaya yung mga yan, hindi niya makakabaliktad. Alam ni Tam kung magkano ng lahat ng to. Para sa Alam ano niya. spider siya with with his web. Whoever comes in will never go out. Hindi na makakalabas. So parang nakinapag ka na sa akin, gusto mong bumaliktad, hindi ka pwedeng bumaliktad kasi ito yung mga anomalyang pinagsamahan natin. Naka-record yan, ilalabas ko to. Yan. So, ingat-ingat lang talaga. Magaling si Martin. Magaling niya. Nakuha niya na lahat. Remember, he learned from the best of the best ng presidente sa Pilipinas. He was observing, he was with them, sometimes protege, living with them, etc. So he was like waiting for this moment na maka-penetrate. So he was lucky. Kaya nga, masayang-masaya yan si Tambi nung si Sara ay tumawag kay BBM para sabihin, okay na magiging vice president. I would like to be your vice president. At masayang-masaya yan si Tambi. Siya talaga yung English. This time has come. Diba? Yes. Alam niya na yan. So, alam niya na yung eksena. Kasi di ba remember, nung panahon ni PRD, gusto niya maging House Speaker. Hindi binigay sa kanya. Kaya meron din yung pitik sa puso. Si Martin. Kasi, to be honest, Totoo yan. if you're just gonna look at the CV of Martin, magaling si Martin. As in, if you're just gonna be objective about, matalino siya. Kaso, hindi siya pwedeng matalino lang dahil yung mga tao sa paligid niya, mga halangang bitukan ito. So, kaya ito si Martin ngayon, no? Alam niya na yung laro, alam niya na yung gagawin niya pag nabigyan siya ng pagkakataon. And this is it. And Kaso, he was able to recognize the House of Representative and use it to his advantage.
Alam kasi niya yung weakness eh. Kasi he's been there for a while. Alam Tagal niya. niya na dyan. Alam niya. 'Di ba? Alam niya na walang pork barrel. Anong ginawa niya? Akap. Tupad. Flood control. O, sino gusto ng flood control? O, ito lang si Inday ang hindi nila braso eh. Dahil yung Inday, yun sa DepEd din, gusto rin nila. O, ano rin ha, Inday, bigay mo yung textbook kay ganito ha. Ang kontrata ng ano, kay ganyan. Ganyan po. Ganyan ang eksena sa House of Representatives na Kati Binag. Sabi mo sa akin kung nagsisinungaling ako na budget hearing, DPWH. Nakaprograma na sa gusto nila. Nakaproblema na yan. O, ito mga contractors, ha? Ito. O, kung ayaw mo, ikakat namin yung budget mo. Budget ng DPWH. Ganyan. Nakaprogram na yan. Kaya na sila may power first, di ba? Correct. Yung mga nagsasabi kasi dito na hindi siya matalino, you know guys, eto yan kasi, merong pinaplano si Tambi at ngayon na-execute niya. At pagkatapos, tayong lahat ngayon, wala tayong magawa. Yung galing dito ni Tambi is really more of how he laid down the foundation dun sa pagkamal niya ng power. Ngayon na nandito na siya. Have you seen the House of Representatives disunited? Weaponized. Oo. Hindi siya nagpo-front. Ibang tao gumagawa nun for him. Have you Executing seen the House everything. of Representatives this powerful? Basically, the House of Representatives is running the country. Di mo, nag-suggest sila na kunin na yung pera sa PhilHealth. O, di sige, kinuha ang pera sa PhilHealth. Nag-insert sila ng sangkaterbang mga budget sa budget. O, sige, payag ang presidente. Nakakaloka even yung Comelec saka yung Supreme Court. 'Di ba? Tinitira kanina ng Comelec yung parang dahil din parang kasalanan pa ng Supreme Court yung nangyari kaya sayang yung pera sa IPRED. Ganun kagaling si Tambi, promise. Sabihin niyo ng cheater siya, siya pero hindi niya magagawa na magkaroon siya ng yung kamay niya hawak sa pera ng Pilipinas at the same time kaya niyang kontrolin yung mga niya. Nakapaligid sa kanya. Ganun siya kagaling. At pinagplanuhan niya Media nga, diba? Oo. Pati mainstream media. Hawak niya. Diba? Na-lay down ni Tambi lahat ng kailangan niya para mag-succeed eh. Yung na-acquire niya yung mga businesses na essential para ma-fortify yung power niya, na-acquire niya yung mga connections in order to fortify yung kanyang legal defenses, ganyan, na pasunod niya lahat ng mga posible na mag-go against sa kanya, 'di ba? Yung mga ganun, may para kasi matalo natin si Tambi, dapat alam natin yung kapasidad niya. Ganun. Hindi talaga siya yung hindi stupid na kalaban si Tambi, that's for sure. If your enemy is stupid, ganito lang yung mga friends. If your enemy is stupid, they would not even be your enemy because they would not have the smarts in order to do something, in order to fight you. Gets nyo? Now, if you're going to start from the assumption that your enemy is stupid, you will be like the tortoise and the hare. Gets nyo? Ano yan sa martial, di ba? Ito si Joey De Vivo. Aikido ka, di ba, bakla? Jiu-jitsu. Kayo ba tinuturuan kayo na pretend that your opponent is stupid? No. Kasi jiu-jitsu parang parang human chess yan eh. Tapos, kailangan mo talaga mag-isip every move because otherwise, one bad position and you would not be able to escape.
you cannot assume that your enemy is stupid. Because yung talaga naniniwala kang stupid siya, ha? Because pretending to be stupid is also a tactic. Correct, oo. Oh, lalo na Yes, siguro hindi porket mas malaki ka, hindi porket mas malaki ka, mas malakas ka physically, it doesn't mean you can beat a smaller enemy. No, it's not like that in jiu-jitsu. Kaya nga sa sa Eastern philosophy, no, yung mga samurai, yung mga yung sa China, yung mga kung fu masters, etc. They respect their enemies. Yeah. Mm-mm. They respect their enemies, 'di ba? Yan ang turo sa kanila, respect your enemies. Mm-mm. It doesn't mean that you would love them, you would agree with them. It means sabihin ng respect your enemy is respect that they have a strength. Mm-mm. Respect their strength. And then when you respect their strength, respect that they can defeat you. Oo. Yes, respect that they have the capacity to defeat you. Because if you're not gonna recognize that they have the capacity to defeat you, Didipit ka talaga you will be yan. blindsided. You will be blindsided. Kaya nga ito yung mga samurai, yung mga after they defeat their enemy, sometimes they buried their enemies. Mm-mm. Ano daw gawin natin? Sabay-sabay po natin kulangin si Tambi. Alam mo, sa galing na wala tayong magawa ngayon. Sabi, anong Sa galing gagawin wala natin? tayong magawa ngayon. Sabi, anong gagawin natin? Bakit ba tayo mamumblema? May mga political operators ang mga politiko. Bakit ikaw mamumblema? There is someone being paid in order to strategize for a politician. Why do you think that it should be you that should be doing something? Wait lang, bibilang ako I don't know kung ano pang pwedeng, sa totoo lang, parang ang hirap gumalaw ngayon parang magaling si Tambi na hindi wala tayong magawa. Maliban na lang kung, kaya yung ginawa ng INC, kahit pasabing prayer rally yun, isang malaking move yun, para ipakita kila Tambi na alam namin yung nangyayari, hindi kami natutuwa. Yun. At nawala sila. Nandito ako. Nandiyan ka pa? Ay, Mula nako. Rouge, magsalita ka. Magsalita kayo, Katibinan, magsalita ka. Yeah, even di ba, mayroon nga iba ng babash dun sa INC na peace and all. Kasi sino ba naman magsasabi ng plano mo? Di ba? Mamaya, alam mo, you're not stupid naman to ilatag mo yung cards mo lahat. Sa akin, ipakita nilang kaya nyo mag-organize ng ganong karaming tao. Para sabihin hindi kami natutuwa. Okay na yun. Dapat matakot ka na dun. Di ba? Yeah. And, of course, they, as a religious group, they want, they will protect their people na hindi rin masaktan. So, they will not call for, gera or something because those are not men in uniform, di ba? Etong si Tambi, alam mo, ako naniniwala ako, lahat ng sobra may hangganan. And masyadong maaga, dun lang siya nagkamali. Yun ako sa akin yung sobrang aga niyang wineponize everything to the point that, at nagkamali pa kasi, siguro, they thought na before election, matatanggal na nila si Sara. Nag-assume sila kasi they thought na they're super powerful, they can do anything. Nakalimutan nila na ang daming taong nanonood and good thing that may social media also. Kahit makontrol man niya ang mainstream, but, people can see. Alam mo naman ng Pilipino, chismosa rin talaga, marites din. Alam Pero, Ate Cathy, tingin mo, kasi 3 years lang di ba yung kasi congressman si Tambi. Yeah. So he only has 3 years to do his thing as a House Speaker. Kasi syempre, after ng 19th Congress, hindi naman sure kung siya pa rin yung magiging House Speaker sa susunod. So, kumbaga parang minadali rin mo kasi alam niya na maigsi lang rin yung time niya
Yeah, yun na nga, yun yung sabi ko sa'yo. He thought, kasi, di ba, planado nga niya lahat, pero he never expected na yung clamor ng mga tao to protect Sarah also, and there's a lot of people talking about it, yung sumobra. Nasobrahan kasi yung pagdanakaw, lantaran yung pagpa-power trip, dun siya nasobrahan eh. Hindi niya na-calculate properly yon. So, tas too early. Tas nakalimutan niya na in 3 years, di ba, may eleksyon. In a way. So, dito siya ngayon nag-alangan. Dito siya naalangan kasi he was thinking, they thought na within that 3 years, they can kick out Sarah. Dun siya nagkamali. Nagkabutan sila ng gas. Oo. Yes. Nasobrahan nga eh, di ba? Nag-power trip, push ng push, lagay lahat. Kaya nga, parang ang ginawa niya talaga, yun na nga, ginasolinahan niya lahat ng Congress. Oo. In-spoiled niya and all. Diba? In-spoiled niya and all. Pero at the end of the day, yeah. Namali rito si Tambi dapat yung gantong pagtira kay Sara nangyari to after ng 2025 election. Bago mag-2028. Masyado nilang feeling niya talaga magaling siya. Masyado niyang minadali. Ngayon, maubos na sila ng gas. Oo. Yeah, tsaka makita ng tao yung motibo. Yun daw advice ng mga consultant nila eh. Kasi they might not have enough time daw. Ay, mali din. Dapat wala kang enough time pero dapat malaki yung ano mo. Malaki yung puhunan mo. Kasi tama si Miss Cathy ngayon, kakapusin sila. Hindi Yeah, kasi kasi nakabantay na yung tao. Oo. ang problema kasi nga, 'di ba, pinag-usapan na namin 'to ni Joey. Kung gusto mo na ang politiko maging maraming pagkakamali, bigyan mo ng maraming pera. Correct. Because chances na magkakamali yan will actually kaya nga diba sabi nga binawasan ng budget si Sarah, good! Yeah. Kasi hindi naman sila affected dyan eh. Mga taong bayan. Kasi dinala nila ng maaga, ginawa nilang Virgin Mary si Inday. Exactly. Ngayon, yung problema nyo kay Sarah, yung wala na kayo, babalik ulit kayo sa 2022, bakla ang tao, nauumay. Exactly. 2028, 2025, ngayon pagdating ng 2028, ngayon pa nga lang, gas-gas na yung konti-konti nyo, yung piyatos nyo nga, dead man na yung mga tao eh. Correct. Diba? Wala na silang Nagtatawa na alam. nga eh. Tapos ngayon, may budget kayo ngayon, tinapyasan nyo na. Tinanggalan nyo na naman ganito, hindi na humingi si na Sarah. Ano nyo sa kanya sa budget ng 2026? Alam nyo na, ulitin yung confidential pa ng 2022. Hindi, tsaka the fact na talagang directly affected ang economy natin, ng mga tao, talagang nadali sila doon kasi they're so nakafocus sila sobra kay Sarah. Nakalimutan nilang ayusin kung ano yung mga Actually deliver. problema. Yes. To actually deliver services. Diba? Nawala. So, yun yung nangyari sa kanila. Diba? Ano sila, nag-self-destruct sila, overconfident because they think they have so much money, but they forget or nakalimutan nila na yung money na yun, a big chunk of it, dapat, alam mo yun, kung nagkikiss ass ka sa Congress, dapat, samahan mo yung Pilipino rin. You're delivering, di ba? Na, gusto mo gumanda Para may redeeming factor kahit pa paano. Exactly. Wala. Diyos ko po, ang mamahal ng bilihin. Di ba? Yung isang kamatis, 30 pesos ba? Tapos, pucha, yung 20 pesos na bigas nga, hindi umabot. Tapos yung kamatis, naging 30 pa. Totoo. Kaloka. Ayun. Abdullah Rouge, hello. Hello. Miss Joey. Hello. Ayun na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin ang ating pakikinig dito sa naging kwentuhan ni Ma'am Cathy Binag, Ma'am Sas at nitong si Ma'am Joey. Maraming salamat po sa support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.